Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa historical theology. Ano po ba ibig sabihin nito? Historical theology studies how believers across the centuries have understood God's truth. It connects us to the rich heritage of faith from the early church father to the reformers, from ancient creed to modern confession, while different eras brought different emphasis. One thread remains: Christ is Lord. This discipline reminds us that we are not isolated but part of a global, timeless body of Christ, that despite difference seek to know and glorify the same God. And sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 1 and 6, basahin na lang po natin sa English. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all, in all. Now, sabi po rito, sa first teaching natin, religious people tend to forget love and grace while fighting, even killing over doctrines. Sa kasaysayan at kasalukuyan natin, nakikita natin kung paano ang mga taong masisigasig sa relihiyon ay nagiging legalistiko at mapangusga. Minsan sa sobrang pagnanais na ipaglaban ng tama, nakakalimutan na ang puso ng ebanghelyo, ang pag-ibig at biyaya ni Kristo. Bilang Kristiyano ako, pinapaalala na hindi dapat tama lamang ang doktrinang pinaniniwalaan. Hindi sapat na tama lang ang doktrinang pinaniniwalaan. Dapat tama rin ang pusong marunong magmahal, umunawa at magpatawad. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa isip, kundi isinasabuhay sa pamagmamahal sa kapwa. And point number 2 po natin, there is in unity amidst diversity within Christianity. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng iba't ibang tao, kultura at pananaw. Bagamat may pagkakaiba-iba sa estilo ng pagsamba o ilang interpretasyon, nananatiling iisa lang ang ating Panginoong sinasamba. Ang pagkakaisang ito sa gitna ng pagkakaiba-iba ay patunay na kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbubuklod sa atin. And point number 3 po natin, or huli nating katuruan, the church must preserve the essential of the faith through the ages. So, ang mundo ay patuloy na nagbabago, ngunit ang katotohanan ng Diyos ay hindi bilang bahagi ng iglesyang buhay. May tungkulin tayong pinangahawakan at ipasa sa pundasyong pag-aaral. Pundasyong aral, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang kanyang kamatayan ay muling pagkabuhay. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pamumuhay sa kabanalan. So, the church must preserve the essential of faith through the ages. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po.